Naglakad si Skykes pabalik sa upuan niya. I guess the planning part is not her part. We will be divided into units. The attack, the defense, and the planner. Sabi ni Andre. Tom, I felt my heart racing because of excitement. So, the defense team will be responsible for securing the bases. Of course, that would mean that Spade will be staying here to their base because anytime, the Aris would counterattack. Same with Drevon and Sight to their base and me to our base. Sabi ni Andre habang tinitignan ang notes niya. Mukhang siya ata ang responsable para sa pagpaplano ngayon. Wala namang nagsalita ni isa at hinihintay ang susunod niyang sasabihin. And our frontliners, the attack team, Zask and his men, Hero and our men, and Kevin and Knight's men. They will be responsible for executing our objectives. He continued. For the planning team, it would be Sykes and Jack. The success of the mission will depend on how well you plan for it. Any objections? Tanong ni Andre. Hindi na ako nagdalawang isip at tinaas ko ang kamay ko. Lahat naman sila ay nagtinginan sa akin. How about me? Inis na tanong ko. Are they excluding me in this exciting mission? Nakita ko na saglit na paisip si Andre at tumingin sa direksyon ni Spade. As for you, you will stay here and join me to secure the Knight's base. Literal na nanlaki ang mata ko sa narinig ko. Napatingin ako kay Spade na nagsalita. What? That's the most boring task ever. I know what Knight's men is capable of, and all I can say is they're the best. What? Hell no! Inis na sabi ko. Napadako ang tingin ko kay Drevon. Napansin ko na kanina pa siya tahimik. Okay, then join the planning team. Kalmadong sagot ulit ni Spade. I think I know what you want, stubborn lady. But sorry, you were not allowed to join the attack team. Sabi naman ni Kuya. You only have 2 choices. So, if there's no violent reaction, meeting is adjourned. Sabi ni Spade at agad naman silang tumayo lahat. Hindi ako tumayo at masama silang tinignan lahat. Parang pinagtutulungan ako ng mga taong ito. Lumapit sa akin si Scythe na nakangisi kaya tinaasan ko lang siya ng kilay. You should join the defense team. Let's secure the Cephas base. Gusto mo, doon kita i-assign sa sniper team. Sabi niya nang makalapit sa akin. No thanks. I can't even imagine myself calling you boss or sir or any fucking shitty names. And I'm not a sharpshooter. Ines na sagot ko sa kanya. I suggest that you should join us, Natalia. Let's leave the fighting scenes to men. Napatingin naman ako sa nagsalita. Nandito pa pala si Skykes. Yeah. I think I should join the planning team and plan on how to kill every fucking creatures, including Kevin. Sabi ko kaya't natawa silang dalawa ni Sight. Parang magkakasundo ang dalawang ito dahil parehas maloko ang utak. By the way, I really thought you're dead. I even slapped Vanessa really hard, she said. I look at her with shock. You slap her? Tanong ko sa kanya. Yeah, and that's not the best part. Spade even strangled her neck while saying, Tell your family to hide in the deepest hell, for I will kill every one of you once I confirm the truth. Sabi niya pa habang tumatawa. Tila naaliw naman sa kanya si Sight na kanina pa nakatingin. Naramdaman ko naman ang mabilis na pagtibok ng puso ko kaya inirapan ko na lamang siya. Kayo ni Spade? Naaliw na tanong ni Sight. Shut up! Inis na sabi ko. Tam, ang isang Sight ay masakit na sa ulo. Dagdagan mo pa ng Skykes at mababaliw ka talaga. Nope, ex niya. Sabi ni Skykes at sabay silang humalakhak dalawa. Sinamaan ko ng tingin ang dalawa at natauhan naman sila. Oops, I need to go, ladies. Paalam ni Sight at nagmamadaling lumabas ng conference room. I like your friend, sabi ni Skykes habang nakatanaw sa paalis na si Sight.
Oh, how I wish Kevin can hear that. Pang-aasar ko at siya naman ang tumingin ng masama sa akin. I just smirked at her. By the way, have you already talked with Sir Max? Napatingin naman ako sa kanya dahil dito. The last time I tried, I almost died. Sagot ko at naalala na muntik na akong mamatay sa kamay ni Spade. You should try again, and then, if you already settled the matters between the two of you, maybe you can go back to being a Reaper. And maybe you can join the attack team. Sabi niya kaya't napaisip naman ako. Hindi na ako sumagot at sumandal na lamang sa upuan at pinatong ang paa sa lamesa. I should go now. I really missed you a lot, she said and slightly hugged me. I smiled at her at umalis naman siya agad. Ako na lang ang naiwan sa conference room. I sighed deeply. I could understand them being paranoid about my safety, but the last time someone protected me, he died. I hate anyone protecting a troublesome person like me. It's like putting their life in line. Someone told me you are here. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses at agad naman ako napabalikwas nang makita kung sino ito. Sir Max? I said as he headed towards the swivel chair in front of me. He's holding a wine and 2 wine glasses. He put the other glass in front of me and poured wine in it. It's been a long time since we last talked. How are you? He asked. I don't know what to feel right now. There is anger and sadness in my heart for him. Maybe this is the right time to talk to him. Saglit akong sumipsip ng wine mula sa baso at tinignan siya ng diretso. Did you also went to our house to kill my parents? Diretsahang tanong ko at hindi naman siya nabigla at tila inaasahan niya ang sasabihin ko. Yes, that's true. He answered straightforwardly. I clenched my fist and jaw on what he said. Nephili is not lying after all. Pero, hindi kami nagpunta doon upang patayin sila dahil sa yaman o kapangyarihan. Noong panahon na iyon ay marami kaming palpak na transaksyon at naabutan namin ang iyong ama na sinasabotahe ang aming transaksyon kaya't napagdesisyonan namin na patayin siya. But that was a frame-up. Pero huli na nang naabutan namin dahil patay na siya. I can see in his eyes that he's being honest. I really treated you as my daughter. Lahat ng Reaper na nandito ay pawang walang mga magulang. Si Skykes, si Kevin, si Kenji, at ang iba pa ay walang mga magulang. Gusto kong sanayin kayo na gamitin ang masakit na nakaraan niyo upang maging malakas. Alam kong nagkamali ako at maaaring hindi mo na ako mapapatawad sa mga maling desisyon ko. Pero sana ay hindi magbago ang tingin mo kay Spade. I know he really loves you. That kid almost punched me for putting you in jail. Nararamdaman ko ang pagtutubig ng mata ko sa mga sinasabi niya. Sa tingin ko, ay hindi naman din niya gustong mangyari. I somehow understood his sentiments. Why do you want Spade to marry Vanessa? Tanong ko sa kanya. He smiled at me and drank his wine. Business. He simply said. He's really an honest man. Well, it doesn't matter anymore dahil hindi naman na iyon matutuloy. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Okay, let's forget everything, I said while smiling at him. Mukhang nabigla naman siya pero kalaunan ay tumango siya. Sure, Natalia, he said and started sipping his wine. But in one condition, I added. He smirked at me and anticipated my request. Anything, he said. Let me join the attack team, I said. Isang malakas na halakhak naman ang pinakawalan niya kaya't inis na tinitigan ko siya. Hindi ka talaga nagbabago at mahilig pa rin sa aksyon, sabi niya habang umiiling na tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. But anyway, ako nang bahala. Alam kong hindi ka matatahimik kapag hindi ka nakakasama sa mga ganitong klase ng labanan. Sabi niya, he really knew me. I smiled victoriously at sumandal sa upuan habang umiinom ng wine. Mauna na ako at gagawan ko ng paraan ang iyong kahilingan. Tumango na lamang ako at ilang sandali pa ay mag-isa na naman ako rito. Naisipan ko na ring lumabas at pumunta sa parking lot pero ganun na lang ang pagkagulat ko nang makitang wala na mga kotseng nakapark dito.
Did they fucking just leave me here? What took you so long in that conference room? Are you having a meeting with a ghost? Napatingin ako sa likod at nakita ang isang spade na naka-cross arms at tila iritang-irita sa buhay niya. I need to go home. Magta-taxi na lang ako. Sabi ko sa kanya at nagsimula nang umalis. Ewan ko ba bakit ako naiinis sa kanya? Siguro ay dahil ayaw niya akong pasamahin sa attack team? Says who? Nagulat ako nang bigla niya akong buhatin ng parang bagong kasal at sinama papasok sa bahay nila. Shit, ibaba mo nga ako! I screamed, pero parang wala siyang naririnig at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto niya at binalibag ako sa kama. What the hell is your problem? Sigaw ko sa kanya, pero naupo lang siya sa sofa at nag-cross arms na naman siya. Going home? To where? Drevon's house? Why? Are you married? Sunod-sunod na tanong niya habang matalim na nakatingin sa akin. Wala naman akong masagot sa tanong niya kasi, oo, doon ko nga balak umuwi. You've been with Drevon for 5 fucking years, staying in the same fucking house. Malamig na sabi niya. Paano mo nalaman yan? Kinakabahang tanong ko. Hindi naman kasi kami nag-uusap habang nasa Canada ako. Paano na nalaman na nakatira kami sa isang bahay ni Drevon? I know every single fucking things you did while you are in Canada with your Drevon. Nakita ko na napatiimbagang siya nang sinabi niyang your Drevon. Marahil ay sinasabi niya lamang iyon para hulihin ako. Who would even believe na alam niya lahat ng kilos ko? Baliw ba siya? Ano ka, manghuhula para malaman ang mga ginawa ko doon? Pamimilosopo ko sa kanya, but he just smirked at me. Do you want some proof? I laugh at him. Marahil ang sasabihin niya ay mga basic infos which is kung ano yung work ko doon, kung saan ako nakatira which is very easy to know. You kissed Drevon in the lips while you are in a restaurant to have your lunch. Literal na napanganga ako sa sinabi niya. What the fuck? Did you just send someone to spy on me? Gulat na tanong ko pero sinuklian niya lang ako ng isang ngisi. I have eye everywhere, he said. That was just a friendly kiss or maybe an emergency kiss. If you know everything, then you must know the reason behind that. Inis na sabi ko while trying to partly explain my side. Still, it's a kiss. Malamig na sagot niya. Are you jealous? Pang-aasar ko lalo sa kanya. Yeah, I'm fucking jealous. I might kill Drevon. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko sa sinabi niya. Damn, why is he so honest? Agad akong nag-iwas ng tingin dahil sobrang naiilang ako. You don't have to be. Mahinang sabi ko at parang hindi naman niya iyon narinig. Muli akong tumingin sa kanya at masama pa rin ang mga tingin niya na pinupukol sa akin. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya at pinakiramdaman siya. Mahirap na, baka bigla na lang niya akong bigwasan dito. I really feel happy today. First, hindi na siya ikakasal sa kanya. Second, ayos na kami ni Sir Max. And third, makakasama ako sa attack team. Ngayon na hindi na siya ikakasal at ayos na rin kami ni Sir Max, sa palagay ko ay tama lang na ipakita ko na mahal ko siya, di ba? Uy, Spade! I called him but he didn't even bother looking. Oh, sagot niya. Aba, ang sungit ah. Galit ka ba? Tanong ko sa kanya. I kill when I'm angry, he said kaya't nanlamig ang katawan ko. I can do this. Umayos ako ng upo at humarap sa kanya. Nakatagilid siya sa akin. Ayos na ito para hindi ako mahiya. Huminga ulit ako ng malalim at inipon lahat ng kakapalan ng mukha ko upang sabihin sa kanya ang mga katagang matagal ko nang gustong sabihin. I love you, Spade. Shit! Kainin na ako ng lupa! Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya at biglang namula ang mukha niya. Shit, why did I even say that? What did you say? Tanong niya na para bang hindi makapaniwala sa narinig niya. This time, hindi na nakakunot ang noon niya. Feeling ko ay ito na ang pinaka-nakakahiyang ginawa ko sa buong buhay ko. Nag-iwas ako ng tingin at agad na tumayo. Ha? Meron ba? Wala akong sinabi ha? Pagtatanggi ko.
Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko at pag-init ng pisngi ko. Naramdaman ko ang isang kamay na marahas akong hinatak papunta sa kanya. At ngayon ay kandong niya na naman ako. Damn this guy. Ano ba, Spade? Sabi ko habang hindi nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ang baba ko at pilit na hinarap ang mukha ko sa kanya. Pagtingin ko sa kanya ay seryoso ang kanyang mukha. Say it again. Mahinang sabi niya. My gaze are fixed in his cold ash eyes. Tila nalulunod na naman ako sa kanyang mga mata at hindi ko magawang makaahon pa. I said, I love you, Spade. I repeated. In an instant, I felt his warm and soft lips in mine. Damn, he whispered between our kisses. He's kissing me wildly, but I responded to it wholeheartedly. He broke our kisses and we're both gasping for air. Ilang sandali pa, ibigla siyang ngumiti at kinagat pa niya ang ibabang labi niya para pigilan ang mas malapad na pagngiti. I love you, Natalia. Nagkarera na naman ang puso ko sa sinabi niya. Feeling ko ay biglang uminit ang paligid pero hindi ko napigilan at kusang kumurba ang mga labi ko ng ngiti. Agad akong umalis mula sa pagkakandong niya dahil baka ano pang magawa ko sa kanya. Umupo naman ako sa tabi niya at inihilig ang ulo ko sa balikat niya. This day is so good to me. I suddenly got anxious. Sana walang kapalit na kalungkutan ang masasayang araw na ito. Alam na ba ni Vanessa na hindi kayo ikakasal? I asked, breaking the silence between us. I don't give a fuck if she know or she doesn't. He answered. Why did I even fall in love with this heartless man? Mr. Knight, tawag po kayo ni Sir Max sa kanyang office. Napatingin kaming dalawa ni Spade sa pintuan nang makarinig ng boses mula doon. Nakasarado pa rin naman ang pintuan at hindi niya iyon binuksan. Sabi niya at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya at ito ang tumamba doon, si Damnon. Nagawi naman ang tingin niya sa akin at ngumiti. Nandito ka pala, Natalia. Sumama ka na rin. Sabi niya kaya tumayo ako at naglakad. Sabay kaming naglakad ni Spade patungo sa opisina ni Sir Max. Hindi na ito yung opisina niya dati. Dahil ang opisina niya dati ay si Spade na ang gumagamit. Mas maliit na ito, ngunit masasabing maganda pa rin ang pagkakagawa. You're disturbing us. Inis na bungad ni Spade nang makapasok sa opisina. Pasensya na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais kong ilagay mo si Natalia sa attack team. Diretsyong sabi niya. Lihim naman akong napangiti dahil dito. Habang si Spade ay kumunot naman ang noo at masamang tumingin kay Sir Max. No fucking way! Step out of this, Dad! He said coldly. Hindi naman natinag si Sir Max doon at ngumiti pa ito. Okay, then, should I let her see this? Kunot noo akong tumingin sa envelope na hawak niya. Maging si Spade ay tila nagtaka kung ano iyon. What the hell was that? Inis na tanong niya at agad na lumapit at mabilis itong hinablot mula sa kamay ng kanyang ama. Samantalang ako, inanatiling nakatayo malayo sa kanila. Be careful, baka makita niya. Dagdag pa ni Sir Max habang si Spade ay binubuksan ng envelope. Nilabas niya ang laman ng envelope. Base sa nakikita ko ay parang mga developed pictures ito at nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Spade nang makita ito. Namula ang mukha niya sa galit at agad na binalik ang larawan sa loob ng envelope. My fucking curiosity attacked me again. Bago pa man makabawi si Spade ay inagaw na ng ama niya ang envelope mula sa kanya. So, are you blackmailing me? Nagpipigil ng tanong niya. I was shocked. Si Spade Knight mabablackmail? That must be a really important picture that he don't want me to see. Kinda? Sabi niya habang nakangiti. Whatever it is, I have ways to get that. Tumingin ng masama sa akin si Spade at agad akong hinatak paalis sa office na iyon. Pumasok kaming muli sa kwarto niya at marahas akong tinulak. Did you ask him to let you join the fucking frontliner team? Are you in good terms now? Sigaw niya sa akin. He's really angry. Yeah, I asked him. Sagot ko naman sa kanya. Napahila mo siya ng mukha sa sobrang inis. Do you think I would let you do that? Sigaw niya ulit. Can't you just let me do what I want? Fernando will die in my own bare hands. Naramdaman ko na rin ang pagkainis sa kanya. You will fucking stay here until the war is over. You will fucking stay here. I clenched my fist in anger. Fine,
I would join the attack team, but I won't stay here either. Doon na lang ako kay Drevan, at least siya, hindi ako pinagbabawalan sa mga gusto ko. I said coldly. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakita ko na rin ang pamumula ng mukha niya at pigil na pigil ang galit niya. Di mo narinig? Ayoko na sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Sigaw ko sa kanya at nagsimula nang mag-walk out. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko nang bigla niyang hatakin ang kamay ko. I secretly smiled. I can smell victory. Muli akong umakto na nagagalit pagharap ko sa kanya. I look at him emotionlessly. Fine, just this once, Natalia. He said. Agad akong napangiti at yumakap sa kanya. Opo, boss. Masaya ang sabi ko. Your brother's right. You're really stubborn. He said and hugged me back. Nagsimula nang magdatingan ulit ang mga tao rito sa conference room. Ngayon kasi sasabihin ni Kuya at Skykes ang nagawa nilang plano para sa pag-atake mamayang gabi. 4:30 PM pa lamang at mayroon pang ilang oras para makapaghanda. Sunod-sunod din na dumating sina Andre, Hero, Dravon, Sight, Zask at Kevin. So, let's get started. Paninimula ni Skykes habang nasa harap sila ni Kuya. So, at exactly 11 PM, we are going to attack the Aris base. Dagdag niya. The attack team will be divided into two. The one who will attack the Aris Mafia base and the one who will fly to Japan to cut the communication between Zakaria and Aris. Sabi ni Kuya. The first unit will be led by Zask and Kevin. They were responsible in giving signals to the team. And the second unit that will go to Japan will be led by Hero. Mariin lamang kaming nakinig sa mga plano na ginawa nila para sa pag-atake. Matapos ang ilang minuto, ay natapos na sila sa pagsasalita. Wala namang umalma ni isa sa amin. Someone will join the attack team. Napatingin kaming lahat kay Spade nang magsalita siya. Hanggang ngayon ay masungit pa rin ang mukha niya at nakakunot ang noo. Okay, that's good. Who is he? Tanong ni Kuya habang nakatingin kay Spade. Your stubborn sister, he said. Literal na napanganga lahat ng tao sa loob dahil sa sinabi niya. What? Sabay na sigaw ni Kuya at Dravon. No, I won't agree with this. Siya lang ang babae doon kaya't hindi ako papayag. Matigas na pahayag ni Kuya. Is he underestimating me? Nakalimutan na ba niya na ako ang nagligtas sa kanya? Jack's right, Spade. That's too dangerous. Segunda naman ni Dravon. Right. I also hate the idea. But even the mightiest god can't stop her, he said while glaring at me. I just rolled my eyes at them. I think you're underestimating her ability. I've seen how well she executes a plan. She's been my partner for decades. And I can say, she only failed once. I winked at Skykes. For what she said, I only failed once. And that is the disguise thingy in Mayhem High. Yep, that's right. She's a goddess of war. Segunda naman ni Kevin. You're flattering me, Kevin, I said, but he just smiled. Natahimik naman ang tatlong lalaking tutol dito. At ilang saglit pa ay nagbuntong hininga si Kuya at tumango. Okay, you will join the first unit, he said. Rinig ko mula kay Spade at Dravon. I smiled victoriously. I saw Sights smirking at me but I just rolled my eyes. Nagsimula na silang umalis. Nauna na si Spade. I guess he's really pissed off. Please be careful, Natalia. Napatingin ako kay Dravon nang magsalita siya. I will, Drev. Thanks for the concern, I said and smiled sincerely. I can saw sadness in his eyes, but I set aside the guilt feeling inside me. Can I have a favor? Seryosong tanong niya. I'm not used in seeing Dravon being like this. Anything, Drev, I said. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Can I have you just for a day when the war is over? Naramdaman ko ang pagguhit ng sakit sa puso ko nang makita ang mga mata niyang malungkot at nasasaktan. Hindi ko na nakayanan at bigla ko na lamang siyang niyakap. He's been with me for 5 years. He's always there when I needed him. Yet, I hurt him. I'm sorry if I hurt you, Drev, I said as I felt my tears streaming into my cheeks. So, wala na talaga akong chance? Tanong niya. I heard his voice broke as he hugged me back. Drev, I whispered while crying. He laughed bitterly at kumalas ng yakap. I understand, Natalia. Masaya ako na masaya ka, he said
and turned his back on me. I can't even move and run after him. I'm afraid I might hurt him even more if I get close to him. Umupo ako ulit at pinatong ulo ko sa table and I cried my heart out para akong tanga na mahagulgol mag-isa dito sa conference room. Why are you crying? It is his choice to love you. You don't have to feel guilty for not loving him back. Napaangat ang ulo ko nang makarinig ako ng boses. Nakita kong nakaupo na siya sa harap ko habang nakatingin sa akin. Andre, you don't have to feel bad for yourself. I know Drevon. He's man enough to accept defeat. He will eventually move on, so stop crying. Napatigil naman ako sa pag-iyak at pinunasan ng luha ko. Nakakahiya na nakita pa niya akong umiyak. Will he be okay? Tanong ko sa kanya. Ninitian naman niya ako at tumango. He will. Sagot niya kaya tumango na lamang ako. I remember the time when you were there to comfort me. I guess quits na tayo? Sabi pa niya. I just rolled my eyes on him and he just giggled. By the way, I really waited for you to ask a favor. Napatingin naman ako sa kanya. Ang dami atang humingi ng favor sa akin ngayon. Anything basta hindi date. Sagot ko. Tumawa naman siya dahil doon. Medyo makapal din mukha mo, no? Sabi niya habang tumatawa. So ano nga? Tanong ko ulit. Naging seryoso naman siya ulit at huminga ng malalim. Please, don't hurt Vanessa. Napatingin ako sa kanya dahil doon. I can't promise that. But since you love her, I guess I'll give it a try. Sagot ko. Ngumiti naman siya at tumango. Thanks, he said. How could you still love her despite of her bitchy attitude? And she really likes to marry Spade. Inis na sabi ko sa kanya. Ang gwapo-gwapo, tatanga-tanga sa pag-ibig. Ewan ko ba? Wala eh, dinamaan eh. Sagot niya. Umiling na lang ako sa kanya at ngumiti. Samantala, 10 p.m. Kompleto na ang attack team ng mga tauhan na kasama namin. Napag-usapan na ang meeting place ng Night Army at Sivas Army. Dito na ako manggagaling kila Spade. I just wear a comfortable black jeans and crop top sleeveless shirt. Pinatungan ko naman ito ng jacket. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kinakausap ni Spade. Talagang galit pa rin siya. Inayos ko ang inabot na earpiece sa akin ni Skykes at sinuot iyon. Ang earpiece na ito ay connected sa planning team at kay Zask at Kevin. Let's go Natalia, sabi ni Kevin at sumakay na sa kotse. Sumunod naman ako agad sa kanya. Kakausapin ko na lang si Spade kapag nakabalik kami. Umalis na kami sa Night Mansion at nadaanan naman namin ang napakahigpit na seguridad ng subdivision. Ilang minuto pa ay nakita na namin ang pang-convoy sa amin ng maraming sasakyan, ang Sivas Army. As planned, Knights will clear the entrance, tsaka papasok ang Zifos para i-penetrate ang base at hanapin si Fernando. Sabi ni Zask mula sa kabilang linya. Copy. Kevin and I both answered. Kill everyone who gets in our way. Dagdag pa niya. I suddenly got hyped up in what he said. Natanaw na namin ang kuta ng Aris Mafia. Tumigil kami ilang metrong layo mula rito. Agad nagsibabaan ang mga tauhan sa sasakyan at agad na nagpunta sa nakatakdang posisyon para sa kanila. Ang mga snipers ay pumosisyon na at ang mga assassins ay naghanda na sa kanilang pagsugod. Huminga ako ng malalim at sinuot ang face mask ko at bumaba na rin sa kotse. We are waiting for the signal. Isang malakas na putok ng baril ang narinig namin. Ang signal para umatake kami. Sunod-sunod na putukan ng baril ang namayani sa buong lugar. Sumunod ako agad kay Kevin at nagsimula nang makipagpalit ng kutukan sa mga bantay ng Aris Mafia. Entrance cleared, sabi ni Kevin habang hawak ang earpiece sa tenga niya. Tumakbo kami papasok sa loob ng mansyon ng Ainsworth. Tuloy-tuloy na putukan lamang ang maririnig sa buong paligid. Kevin, kayo na bahala dito. Let's go to the base, Natalia. Napatingin kami kay Zask na nasa likodan na namin. Okay, copy. Sagot naman ni Kevin. Tuluyan na naming pinasok ang loob ng mansyon habang nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Naramdaman ko ang isang bagay na papalapit sa akin kaya agad ko iyong iniwasan. Sinipa ko ang lalaki na papalapit sa akin at agad na pinaputukan siya ng baril. Sa likod mo, Zask! Sikaw ko nang makita ang lalaking susugod sa likuran ni Zask. Agad naman siyang tumingin dito at naiwasan ito kaya't agad niyang pinaputukan ng baril. Thanks, he said.
Tinuloy na namin ang paghahanap kay Fernando hanggang sa makarating kami sa basement ng mansyon. Nang makarating kami sa basement, ay natigil kami nang makita na isa lamang itong ordinaryo at pipitsuging stockroom. Maraming armas dito, ngunit kung nakapagtataka na mga ordinaryong armas lamang ang mga ito kumpara sa mga gamit ngayon ng kalaban namin. Wala na bang ibang basement dito? Tanong ko kay Zask na hindi rin makapaniwala sa naabutan namin. Wala na, he answered. Agad naman naming hinalugog ang buong basement. Ngunit mga karton at walang kwentang bagay lamang ang nandito. Let's find him. Sabi ko na agad naman niyang sinang-ayunan kaya't umalis kami sa basement. Marami pa ring mga tauhan ang Ares na nakasalubong namin at tila hindi maubos ang mga ito. May sumugod sa akin kaya't naiwasan ko ito agad at sinuntok siya sa panga. Napaupo ito kaya tinawakan ko siya sa kwelyo. Nasaan si Fernando? I asked him coldly. Hindi ko alam. He shouted at me. Tinutukan ko siya ng baril sa ulo at muling tinanong, nasaan ang boss nyo? Pag-uulit ko, paalis na siya. Sagot nito, takot na takot talaga siyang mamatay ha. Agad ko siyang binitawan at nagkatinginan kami ni Zask nang marinig ang isang tunog ng helicopter. Agad kaming napatakbo papunta sa rooftop. He's escaping, sabi ko habang mabilis kaming tumakbo ni Zask paakyat sa rooftop. Agad na sinipa ni Zask ang pintuan sa rooftop habang nakatutok ang baril namin sa harapan. At tama nga kami nang hinala nang maabutan namin si Fernando na akmang sasakay sa helicopter. Move your ass or die, sabi ko. Natigil sila dahil doon at napatingin sa amin. Agad na gumalaw ang kanyang tauhan at tinutukan kaming dalawa ng baril. Natalia! Fernando said while smiling evilly. Nagkita na naman tayong muli, sabi pa niya. Yeah, and this time, I'll make sure you'll be dead. Sabi ko ngunit isang halakak lamang ang pinakawalan niya. Inilibot ko ang paningin ko at napansin na wala na si Vanessa at ang asawa nito. So, you're escaping alone, ha? Tanong ko sa kanya habang pinapakiramdaman ang paligid. Oh, if you're talking about my useless daughter and her mother, yep, I'm leaving them. They're useless and they better be dead. Wala talagang puso ang isang to. Sa isang iglap, ay agad na sumugod sa amin ang mga tauhan nitong nakaitim. Assassins. Hindi sila gumagamit ng baril. Napatingin ako kay Fernando at ginamit niya ang panahon na ito para tumakas. I cursed when someone kicked me. Napatingin ako rito at agad siyang ginantihan ng sipa na agad niyang naiwasan. Nakipaglaban din si Zask sa mga assassins at nakikita kong may ibubuga ang isang to.